agarang pagtugon. May malasakit at pag-aksyon. May dedikasyon. Serbisyo ni Mayor Vicente B. Amante at ng CIO. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Shirley G. Armamento, isang nurse 3 at nakadelegate as Health Education and Promotion Officer Designate ng San Pablo City Health Office. So ang aming pong tanggapan ay pinangungunahan ni Dr. James Liho at ang aming pong mission sa aming City Health Office ay makapagbigay ng mabisa, epektibo at mataas na kalidad ng serbisyong pangkalusugan at ang aming pong layunin ay mapabuti ang estado ng kalusugan ng mga taga San Pableño. So meron po kaming mga services, meron po tayong maternal and child health program na kung saan pinangangalagaan natin ang kalusugan ng ating mga buntis at ganun din ng kanyang magiging anak. So meron kaming serbisyong ibinibigay na sa unang 3 buwan ng pagbubuntis, kailangan nilang magpa-check up sa health center at sa ikalawang 3 buwan ng pagbubuntis, ganun din magpapa-check up sila para naman po mabigyan natin sila ng ferrous sulfate at vaccination o bakuna laban sa tetanus diphtheria at ang huling 3 buwan ng pagbubuntis ay 2 o higit pa na pagbisita sa health center. Ito po ay kabilang sa ating tinatawag na prenatal check-up. At meron din po tayong City Ordinance number 2011-03 na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapaanak ng hilot sa bahay. Ito po ay para maiwasan natin at mabawasan natin ang mga namamatay dahil sa panganganak. Under din po ng Maternal and Child Health Program ay ang tinatawag nating postpartum visit or check-up. Ito po ay ginagawa natin sa health center na mula 24 oras hanggang sa 1 linggo pagkapanganak ng isang babaeng buntis. Pagbibigay din po ng ferrosulfate tablets sa loob ng 3 buwan. Ito po yung mga serbisyong ibinibigay natin sa nanay habang siya po ay buntis. At ang program coordinator po natin dito na pwede niyong matawagan ay si Mrs. Lacel D. Navalesa. At meron din po tayo na serbisyo patungkol naman po sa mga baby o yung mga sanggol na inaanak ng ating mga babaeng buntis. Nariyan po yung tinatawag nating National Immunization Program na pinangungunahan po ni Mrs. Heinerlin Abril. So sa pagkapanganak pa lang ng bata ay ating na dapat itong bakunahan. Ito pong mga bakuna na aking babanggitin ang dapat na matanggap ng mga sanggol na ito. Una, BCG. Pangalawa, hepatitis B. Pentavalent vaccine na ibinibigay natin ng 3 magkakasunod na buwan, umpisa ng 1.5 month hanggang sa siya ay mag 3.5 month. Ganon din ang oral polio vaccine, inactivated polio vaccine, pneumococcal conjugate vaccine, at measles, mumps, rubella. Kapag ang mga bakunang ito ay nakumpleto ng bata, pwede na nating tawagin ang bata na fully immunized child. At meron din po tayong ibang serbisyo patungkol sa pagbabakuna. Ito po yung pagbibigay natin ng flu vaccine at pneumo vaccine sa mga senior citizen at iba pang mga kabilang sa may comorbidity o yung mga babaeng pregnant din na binibigyan natin ng tetanus diphtheria vaccine.
Okay? Again, ang ating program coordinator dito ay si Mrs. Heinerlin Abril. Iba pang serbisyo ay yung tinatawag nating family planning. Ito'y kasama pa rin po sa family health natin. Libreng serbisyo para sa pagpaplano ng pamilya para sa mga babaeng edad 15 to 49 years old. So, ang mga available na services po natin dito ay pills, IUD, DMPA, at libreng ligation at implant sa pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan po natin sa City Population Office. Ang program coordinator po natin dito ay si Mrs. Lacel D. Navalesa. Meron din po tayong ginagawang pagpupurga sa mga bata at pagbibigay ng vitamin A. Ang atin pong target na mga bata na binibigyan nito at ginagawa natin ng pagpupurga ay ang 12 to 24 months, 25 to 59 months at 5 to 18 months. Kasabay po ng school-based deworming sa pakikipagtulungan po ng ating DepEd. Vitamin A, nagbibigay din po tayo sa edad 6 to 59 months, 2 beses kada taon. Operation Timbang, ito po sa pakikipagtulungan naman po ng tanggapan ng populasyon. At ang huli ay ang pag-celebrate natin or pagdiriwang natin ng Nutrition Month every month of July. Ito rin po is in coordination with the City Population Office. Iba pa pong programa para sa mga kabataan naman po. Ito po ay gusto ko pong i-highlights. Ito po yung ating Adolescent Health and Development Program na nung isang taon lang po natin na itatag itong ating klinikang ito na nagki-cater or nagsisilbi sa mga kabataang edad 10 hanggang 19 na taong gulang or yung 10 to 59 months old. So yung mga serbisyong ipinagkakaloob po natin ay ang prenatal check-up para sa mga teenage mother. Meron din po tayong counseling, iron supplementation, at nagkakandak din po kami ng peer education training. Ito po ay ang pagtitrain o ang pagsasanay sa mga kabataan para naman po maging kabilang sila sa mga sinasabi natin na pwedeng magbigay ng kaalaman sa mga kabataan para maiwasan ang tinatawag nating teenage pregnancy. Ito po ay school-based and community-based. So, meron tayong adolescent-friendly health facility na ito po yung nakalocate sa tabi ng CHO main office. Open po kami from Monday to Friday, 8 to 4 p.m. except lang po sa holiday. Meron din po tayong tinatawag na Tindig Center. Ito po ay nakalocate sa school na ang atin pong kinikater dito ay ang mga estudyante. Ito po ay nasa Colonel Lauro Dizon Memorial Integrated High School. At ang program coordinator po natin dito ay ang inyong lingkod, Mrs. Shirley G. Armamento. Okay po. So, iba pong programa. Ito po ay kaibilang pa rin po sa non-communicable diseases. Meron po tayong Rabies Control and Prevention Program. Ito po ay ang pagtuturok natin sa mga taong nakagat ng hayop, partikular na po ng aso at pusa. Open po ang kanilang clinic from Monday to Friday, 8 to 12 noon and 1 to 4 p.m. Ang amin lang pong pinapayo, kapag po kayo ay nakagat ng aso o pusa, hugasan po natin yung sugat ng gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Then, dalhin natin sa Animal Bite Treatment Center na nakalocate po sa City Health Extension, San Jose, Malamig, malapit po sa SPC General Hospital. Ang program coordinator po natin dito ay si Dr. Dang Cabalo. Meron din po tayo doon sa City Health Extension na tinatawag nating Social Hygiene Clinic. Ito po yung ating clinic na nagki-cater or nagsiservisyo sa mga tao na high risk pagdating po sa sexually transmitted infection, HIV, and AIDS. Mga ibinibigay na serbisyo po dito ay ang pagsusuri ng katas o yung gram staining procedure sa kusang nagsasadya sa klinika at padala ng ibang klinika. Pagsusuri ng dugo para sa syphilis, pagsusuri ng dugo para sa hepatitis B, at pagsusuri din ng dugo para sa HIV. So, ang atin pong klinika ay nakalocate din po sa San Jose, Malamig, malapit po sa SPC General Hospital. Meron po tayong San Pablo City HIV/AIDS Treatment Hub, which is the primary care hub for HIV and AIDS. Monday to Friday, open po sila except holiday.
Program coordinator po natin dito is si Dr. Mercedina Caponpon at si Mrs. Genoveva M. Martinez. Meron din po tayo na National Tuberculosis Program. Meron po tayong facility dito na kung tawagin natin ay TB Dots Facility na nakolocate din po sa CHO Extension, Barangay San Jose Malamig, San Pablo City. So mga libreng serbisyo na ipinagkakaloob ng ating TB Dots Facility under the National Tuberculosis Program ay ang libreng gamot sa matatanda at bata para sa sakit na tuberculosis, libreng pagpapagawa ng plema or sputum test, libreng tuberculin test, skin testing para sa mga bata, libreng gamot na tuberculosis preventive treatment para sa mga taong close contact or household contact na naggagamutan na sa baga para maiwasan ang pagkakaroon ng TB o maging malala ito. So meron din po tayong tinatawag na Smoking Cessation Program. Ito naman po ay under the Tobacco Control and Prevention Program. Sa kaalaman po ng lahat, meron po tayong Executive Order number 26, barangay level, na no smoking in enclosed public places o bawal manigarilyo sa mga pampublikong mga lugar kagaya ng barangay hall, school, health center, chapel, playground, hospital, at kung saan-saan pa, kung saan nagtitipon-tipon ang maraming tao. Ang kanila pong clinic ay nasa Santo Cristo Health Center sa Barangay Santo Cristo. Meron din po tayong PhilHealth Consulta under po to ng Universal Healthcare at meron din po tayong accredited PhilHealth Consulta provider. Ito po yung ating bagong Pook Rural Health Unit, Barangay 2D Rural Health Unit, Concepcion, Del Remedio, Santa Maria, and Santo Cristo. Dito po, meron po tayong libreng check-up at konsultasyon. May mga doktor po tayo na nakatalaga dito sa mga rural health unit na ito. At ang ating iba pa pong mga accredited health facility. Pag sinabi pong accredited under the PhilHealth, meron po tayong TB Dots Facility na nasa Barangay San Jose, Animal Bite Treatment Center, Social Hygiene Clinic, at BMOC sa Santa Maria. Sa BMOC po, dito po ay ang mga nanganganak natin na kung wala silang kapasidad na bumayad para sa hospital. So ongoing po ang ating mga activities per barangay ng konsulta o yung profiling ng PhilHealth. And other services po na ipinagkakaloob ng aming opisina, meron po tayong issuance ng medical certificate para sa mga magtatrabaho, OJT, loans and scholarship, issuance ng medical certificates para sa leave of absences, certificate na para sa mga PWDs, post-mortem medical legal examination, certification and physical examination for gender change, certification and examination for physical injuries, certification and physical examination for sexual abuse, and issuance of that certificate for deaths without medical attendance and with medical attendance. Meron din po tayong issuance na medical certificates for BJMP detainees, issuance of COVID-19 vaccination certificate, issuance of permit to construct or burial sketch in city cemetery, and lastly, issuance of burial authorization for burial permit para sa indigent nating kababayan sa Inhimlayang San Pablenya na nakalocate po sa Barangay Del Remedio, San Pablo City. So lahat pong yun na nabanggit ko ay ang mga serbisyo na amin pong ibinibigay sa lahat ng mga taga San Pablo. Maraming salamat po. At sa palaging tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante, serbisyong may ngiti, San Pableño ang wagi.